palakpakan ang Panginoon. Ayan, ano. So, happy Yellow Day. Lahat ngayon, karamihan naka-yellow. Nabudol ata tayo ni JM. Sabi nga ni ate, ayin yun. No? So, anyway, pwede ba yung kataping kasama mo? Sabi mo malapit na Burr months? Nakahanda, nasa listahan mo na ba ako sa mga wala ba, naughty list? Ayan, ano? Naughty list pala, iba pala yun. Sorry. So, anyway, ako po ay masaya at na-miss ko kayo. Last week, wala ako dito. Pakiramdam ko, 1 buwan akong nawala. Ano? Mabuti wala nagsabi sa akin, PJ, na-miss kita. Wala ka ng 1 buwan. Ano? So anyway, nakakatuwa, ano, itong Jesus and We, na series natin, especially yung topic natin today is about giving. Alam nyo ba, okay, kahit na saan ako magpunta, kahit sino mga pastor kausap ko, laging pinagmamalaki yung church natin when it comes to giving. At nakita ko, alam nyo, ang City Light, ang pinaka-gift ng City Light, okay? Hindi lang sa mga nagagagwapuhang mga member at pastor, okay? Alam nyo ba, pinaka-gift ng City Light is service and giving. Ang galing. Kung manonotice ninyo, ang church na, lagi ito sinasabi, pastor, sabi nga, may nagsabi sa akin, John, alam mo, humingi sila ng fundraising nagpa-fundraising sila at humingi sila ng tulong sa atin. Sabi niya, John, sabi niya, tulong ka naman dito, meron kaming mission. So sabi niya, kasi alam ko, maraming nagsusupport sa inyo from abroad. Sabi ko, sino nagsusupport sa amin from abroad? Sabi niya, di ba meron kayong mga Germans, meron kayong US. Sabi ko, sino mga ngayon? Una-una sabi ko, yes, kaibigan namin sila. Okay, tumutulong sila sa certain ministry natin, pero wala kaming monthly support. Kami ibig sabihin, paano nagsusurvive ang church? Sabi ko, dahil sa mga taong ginagamit ng Panginoon sa bawat isa, okay, sabi ko kasi yung member ng City Light, hindi na sila member, kundi part sila ng isang family. Nakakatawa, sabi niya, saan nanggaling yung pambili niyo ng mixer? May nagtanong, magkano ba yun? Siguro roughly, nasa 100,000. Paano nyo nabilihan yun? Sabi ko, secret. Alam niyo, mag-leap of faith lang, sabi ko sa kanya, kinote ko yung kay Superman. Di ba sometimes we have to take a leap of faith first and then trust part comes later. Di ba? So, naniniwala ko, God always provide. And also, every time na ang Diyos ang nagpro-provide, ginagamit niya ang tao para maging katulong mo sa ministry. Amen ba yun? Tingnan mo yung katabi mo, di ba, hindi nangangahiyayat. Okay? Hindi pumapayat. Okay? Lahat, hindi lang blessed physically, but also spiritually. And also, pwede ko bang palakpakan natin si Kuya Atan ngayon? Alam niyo ba, nilalagnat siya kanina? At umabot ng 39 yung kanyang lagnat. And because nag-commit siya, tumugtog pa rin siya ngayon. Gumawa ng way para mag-lower down ang kanyang sakit para lang makapagtugtog ngayon. Ngayon, pinauwi ko na para lang makapagpahinga. Okay ba yun? Is God good? Alam mo, nakakatuwa, no? Pero hindi ko naman sinabing may sakit ka, tumugtog ka dito, pero it depends on your convictions. Okay pa ba yun? That's why napaka-importante ng giving. Okay, our topic for today is all about irrationally generous. When you say irrationally, the reason why we give is because we are not basing sa logic ng yung reasons natin kung bakit tayo nagbibigay. Nagbibigay tayo dahil ang unang nagbigay, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? And also the reason why we give financially, yung time natin, yung service natin, yung energy natin, is because na-experience natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen ba yun? Amen? No, the reason why, sabi ko, Lord, ano pa gagawin ko? Yung secret masyadong mapagbigay. Pag may kailangan, meron agad nagbumubulot sa bulsa. Okay? Pag kailangan ng binili na gamit, meron agad nagko-commit. So, sabi ko, Lord, ano pa yung isasabihin ko? John's. Alam mo, habang kinakausap yung John. Sa CR ako nun, John. Hindi, joke lang. Dapat lagi nating i-remind bakit tayo nagbibigay at ano yung ginagawa natin sa ministry. Ano yung behind the reason ng why natin, okay, para ma-remind tayo at tayo ay magbigay palalo. If you read in Acts chapter 20 verse 35 in your notes or sa screen niyo, sabi doon, it is, sabay-sabay it is more blessed to give than to receive. Lagi niyo ba sinasabi, it's better or to give
than to receive. It's more blessed to give than to receive. Nakaraan, tinapik ni Pastor Biboy, dapat tayo ay contributor, hindi tayo consumer. Okay? But ang daming tao gusto nila consume. Okay? Especially sa generation ngayon, masyado silang entitled sa kanilang wants or yung kanilang sarili. Okay ba yun? That's why, church, please look at the person beside you. Sabi mo, contributor tayo. Sabi mo, contributor ka. Okay? Even pagpunta mo sa church, dapat ikaw ay contributor. Hindi ka lang consumer. Okay ba yun? Pag malalaman mo, pag ang tao, consumer, pagpunta sa church, okay? Hindi ko na sila sa City Light lang sa maraming churches, uupo lang sila at then uwi na after ng church. Meaning you are consumer. Pag ikaw ay contributor, maghahanap ka ng pwede mong kamayan o ngitian pagpasok mo pa lang sa simbahan. Okay ba yan? So, sige nga, tingin mo katabi mo, consumer o contributor? Ako, contributor. Alam bakit? Pagpasok ko pa lang, patay agad ilaw. Kino-contribute ko yung solemn na nung lugar. Anyway, sabi doon, it is more blessed to give than to receive. Why? Bakit kaya tayo nagbibigay? Because, sabi doon, giving aligns with Jesus' example and serves as a testament to the gospel. Ito'y nag-align, okay? Saan? Sa example ni Jesus Christ. If you read in Matthew 20, verse 28, sabi doon, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. He came to serve. He came not just to serve, kundi binigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa. That's why, church, tingin sa akin lagi ko sinasabi, ang leadership is not a position. Okay? Leadership is, responsibility. And not only that, ang leadership, ang pinaka-position natin sa leadership is, servanthood. Now, church, look at the person beside you. Sabi mo nga, servanthood ang position natin. Katulad ni Jesus Christ, if you give your talent, your skills sa Panginoon, you are serving the Lord through serving people. Okay, pangalawa, sabi doon, giving reflects, Christ likeness. Giving reflects Christ likeness. If you read in John 3:16, please read this with me. For God so loved the world that He gave, His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ito yung nagre-reflect ng Christ-likeness natin. Pwede ba natin palakpakan yung mga taong grabe faithful? Pwede ba yun? Ang galing, This times, nakakatuwa si Pastor Biboy, hindi lumalapit sa akin, PJ. Negative tayo. PJ, medyo alanganin tayo. Lumalapit sa akin, PJ, anong paggagastusin natin? Sabi ko, computer. Okay? Tama ba, Justin? Kailangan natin ng bagong CPU? PCU ba yun? Basta may U, okay? Tama ba yung sinabi ko? CPU nung una, tama? Okay, kailangan natin ng bago. Kasi magdadagdag tayo ng marami. Ang balak daw nila, Justin, bawat isa may monitor sa harapan. Okay, naka-in-ear na rin. Okay? So, di natin alam. Naka 2 weeks ago, sabi ko, church, mark this day. Ano yun? Date na yun. Na pag-uusapan natin balang araw. At magbabalik talaga tayo, may building na tayo. Dati, pinagpipray pa lang. In church, alam mo, naniniwala ko, darating yan. Amen? By faith. And also that, in giving develops our church character. Did you know, the more you give, na-develop yung perspective mo, personality mo, pati yung character mo. Basahin natin ito. Ang ganda na ito, sabi doon. The generous person develops more virtues than the constant receiver and builds responsibility. Other virtues cultivate in our giving include compassion, kindness, joy, and love. Pag ikaw na yung taong madaling magbigay at mapagbigay, nade-develop yung gusto ko din tinatawag na yung joy. Ang sarap
magkaroon ng parte sa, kung halimbawa may mayroong contribution o maging parte sa buhay ng bawat isa. Alam mo, nakakatuwa, wala na ako narinig, PJ, libre naman dyan. Wala na ako narinig. Ngayon, PJ, anong gusto mo? Wow, nakaraan lang, sunod-sunod na. PJ, saan tayo? Saan mo gusto? Anong gusto mo? Ramen. Di ba mga ganun, nakakatawa, no? Alam mo, church, ang sarap maging contributor. Tama? Ang sarap maging part ng isang napakalaking gawain because alam mo yung reason ng why. Because the more you give, okay, the more na nagre-reflect yung Christ-likeness sa atin. No, mga kapatid, hindi na pinag-uusapan dito yung pera. Even your talent, even yung skills mo na binigay sa atin ng Panginoon, even yung gift mo na ginagamit natin sa ministry. Okay, yan ay part ng giving. Not only that, also, giving fosters, now church, read this with me, giving fosters contentment. Contentment. Sabi din, when we generously offer our resources, we express our church satisfaction in God's blessing and acknowledge Him as the ultimate provider. While it is undoubtedly blessed to receive, it is even more blessed to give. Now, kaibigan, tingin sa akin na, alam mo, pag ikaw ay nagiging blessing at channel of blessing sa iba, meaning, alam mo, church, na-enjoy mo lalo yung blessing na binagkakaloob ng Diyos sa'yo. Okay ba yun? Di ba pag nanood ka ng sine, ang lungkot mo pag mag-isa ka lang? Sino nanood ng sine mag-isa? Yung bang saya-saya, wala kang makausap? Nanood ka ng Wolverine, Deadpool, ang saya-saya mo. Kasi katabi mo, di mo kilala. Subukan mo manood ng dalawa kayo. Di ba, nagkikwentuhan kayo hanggang sa pagkain, pareho yun ang napanood, pinagkikwentuhan nyo. Kasi nga na-experience mo at na-enjoy mo yung moment na yan. Now, kaibigan, look at me. Every time na na-enjoy mo ang moment o yung blessing ng Diyos sa'yo, may enjoy mo din ang maging blessing sa iba. Amen ba yun? Are we clear? Ako nakakatuwa. Alam mo, pag tininan ko itong stage natin, I'm blessed. Baka balang araw, stageless. Masyado tayo high-tech, Ang galing. Sabi ko nga, pag tinignan ko nga, pag tumayo kayo sa akin dito sa harapan ko, makikita ko, we are only a few people, bare konti, compare sa ibang malalaking churches. Now, church, look at me, tingin sa akin. Hindi kasi sa how much na binibigay mo, kundi yung gaano kalaki yung puso at yung faith natin sa Panginoon. Kahit na magbigay ka pa ng malaki, kung wala yung puso mo sa pagbibigay, o kung gusto mo lang magbigay lang without the reason why, sayang naman yung pagbibigay natin. Nakukuha nyo ba? Diba dapat lagi kang excited? Lagi kang part. Gusto kong maging part dyan. Gusto kong, alam mo yun, may problema dito. Gusto kong maging support ng problemang yan. Gusto kong maging solusyon ng problemang yan. Hindi yung ikaw yung cause ng problema. Di ba? Hirap nun. Magkaiba, tama? Di ba mga leaders, mga taong Kristiyano, nag-iisip ng solusyon, hindi ng problema? Naikwento ko one time na sa kami ni Ate Eileen mo, di mo kilala yun. Ayaw na kilala yung iba. Kasama ko sa Kids Journey. Nag-mission kami papuntang Cambodia. Ikwento ko ulit. Okay? Meron kaming layover sa Thailand ng 12 hours bago mag-Cambodia. Ang problema, nung check-in na namin, dalawa na kami, bit-bit na namin yung bag namin, wala kaming tulog. Sabi sa amin, kasi ginamit ni Ate Eileen mo yung kanyang credit card. Ang problema, iniwan niya yung credit card. So, hindi valid yung aming ticket. Sabi sa amin, hindi kayo pwede mag-board kasi wala yung credit card mo. Na hindi, ito ay galing talaga sa'yo. Sabi, nagtataranta na ako kasi nga, siguro mga 1 hour, ilang minutes lang lilipat yung plano, tumatakbo ko mag-isa sa amin, John, anong ginagawa mo? Hindi ko rin alam tumatakbo ko sa buong airport, naghahanap ng solusyon. Sabi niya, tayo mo doon sa Taylor, Taylor pa tawag doon? Sa check-in luggage, sabi niya, give us problem, 2-hour solution. Sabi ko, oo nga, may solution, pero anong problema? Ibig na give us solution to our problem. Sabi ko, nataranta siya, give us problem.
to our solution. Okay? And God is good because at that time si Pastor Greg dumating at the same flight at nakasakay kami. That now minsan kaibigan, alam mo yung faith natin, minsan nawawala. Minsan nag-reason why hindi tayo nakapagbigay, hindi tayo makapag-commit is because yung faith natin is nagwi-wave na masyado. Tama? Like Peter. Sabi niya, Lord, kung ikaw talaga si Jesus Christ, hayaan mo maglakas sa water. Ang good thing about Peter, sabi ko ito nakaraan, lumakad siya sa tubig even though siya ay lumubog, sinubukan niya pa rin. Tama? No, church, sabi nga, giving fosters contentment. No, kaibigan, the reason why ang mga tao ngayon hindi makontento at takot sa future nila is because yung kanilang security ay sa pera nila at sa trabaho nila, hindi sa Panginoon. Alam mo, nakakita na ba ng taong kontento? Okay? Alam mo, kahit wala kang pera, na-enjoy mo buhay mo. Totoo? Kahit kumakain ka lang ng kwek-kwek sa labas, na-enjoy mo kasi masaya ka. Okay? Magkaiba ang wants and needs. Not only that, giving allows us to accumulate treasures in heaven. In Matthew 6:20, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Now, church, yung treasures natin, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, you are my treasure. Di ba? Naging K-pop dito, no? Grabe, no? No, kaibigan. The reason pala tayo ay nagko-commit, nagbibigay ng time, finances, ng energy, ng effort sa kingdom ng Panginoon, meron tayong treasure sa langit. Alam mo sino? Yung mga taong naabot ng City Light. At number one treasure natin, yung family natin sa heaven, na kung saan ma-enjoy natin yung fellowship habang buhay. Ibigan, tandaan mo, lahat ng kayamanan mo dito sa mundo na pinaghihirapan mo, iiwan mo lang yan. At gagasusin lang ng mga anak mo na hindi mo nag-build up yung kanilang karakter. Okay pa ba yun? Galing the more you give, the more na meron treasures sa langit. Sabi doon, but store up for yourselves treasures in heaven, whether neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Church, City Light, kung ikaw ay nagkukumit patuloy sa City Light, nako kaibigan, balang araw, sabi ko sa inyo, sa langit may tatakbo sa salamat sa buhay mo. Salamat dahil nagtumulong ka sa ministry. At church, tingay sa akin, look at me. Alam mo, lumalaki puso ko. Okay? Every time na ang bawat isa ay kumikilos at merong initiative sa ministry. Alam mo ba, yung koron, para sa akin, talagang by faith, hindi ko alam anong mangyayari. Pero sabi, John, nakaraan, meron kami mission din sa koron at humingi ako sa iyo sa church mo ng pambili ng Bible. Sabi ko, magkano ang per Bible? 750 pesos, sabi niya. Sabi ko, sige, magdo-donate kami, pero mag-donate din kayo sa amin. Palitan tayo, may conditional. Kasi meron din kami mission sa koron. Sabi niya, John, magkano gagastos niyo sa koron? Sabi ko, di ko alam eh. Mayayaman naman sila eh. Sabi niya, sino yung sending church niyo from abroad? Sabi ko, wala. Alam niyo ba, sa kayo bumili ng ticket, alam mo kanya-kanyang bulsa? Pagkain, kanya-kanyang bayad. Yung tutulugan namin, kanya-kanyang bayad. Mag-share kami. Kasi nga alam namin, yung gagawin namin, hindi lang para sa City Light, kundi para saan? Sa Panginoon. And church, tingin sa akin, and thankful to God because yung ating mission and vision natutupad sa ginagawa natin sa Coron at sa Pangasinan na to bring light to each city. Winning people, equipping believers, and sending disciples. And I hope and pray sa lahat ng mga pupunta sa Coron, ang thinking natin is to duplicate yourself. Ang City Light, hindi naman tayo ganun kalaki, pero gusto natin ma-duplicate
yung ginagawa natin upang marami ang makakilala sa Panginoon. Hindi sa ating glory, kundi para sa glory ng Panginoon. At nakakatuwa, isa tayo sa pinili ng Diyos na maging kagamit-gamit para ma-advance ang kanyang kingdom dito sa mundo. Pwede ba din palakpakan yung mga taong yan? Galing! Nakakatuwa. Giving allows us to accumulate treasures in heaven. Now, if you read in Luke 6, after 38, sabi doon, give and it will be what? Given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap, for with measures you see, it will be measured to you. Ito yung siksik, liglig, umaapaw, nag-overflow. Ibig sabihin, even yung mga taong nasa paligid mo ay nabibless sa pamamagitan ng buhay mo. Okay po ba yun? Ang buhay natin hindi para magkuha, mag-consume, kundi maging channel of blessings, maging contributor. Ang prayer natin, Lord, bless me. Bless me, bless me. Pero hindi tayo nagiging blessing sa iba. Tama? Sabi mo, Lord, bless me, pero ang damot mo. Okay po ba yun? Lord, bless me and use me, pero hindi tayo umaalis sa comfort zone natin. Sabi mo, Lord, bless me, pero naghihintay ka kung ibibigay sa'yo. That's why irrationally generous, hindi tayo gumagawa, kundi sa yung logical reason, kasi gumagawa tayo because of our faith and trust sa Panginoon. Okay ba yan? Hindi kayo magbibigay ako para i-bless ako. No, bless ka na. Kaya ka gusto maging blessing sa iba. Malinaw ba yan? Look at the person beside you. Sabi mo, kilos. Di ba? Kilos pa. Okay, hindi pa satisfied na ba tayo sa ginagawa natin? No, hindi pa. Kulang pa. Hanggat sa huling hininga. Di ba? Fight to the death. Ganon. Alam mo, ang ganda lang napanood ko kagabi. Mahilig ko sa, like ko sinabi, medieval. Nag-subscribe ako sa Prime Video. Sponsor yan, sponsor. Napanood ko yung The Habit, yung last part, yung 5 armies, si King Thorin, okay? Ng Gold Mountains, okay? Yung napatay yung dragon, siya ay na-consume sa treasures. Naging sakim. Sabi niya, nawala yung kanyang purpose, nawala yung kanyang plano. Dahil kinain siya ng greed. Okay? And then later on, sa kanyang kamatayan, sabi niya, alam mo, mas maganda pa ang isang kingdom na pamilya ang kasama kaysa pera. Sa mga ginto, walang saysay. Ang sarap merong kaibigan. Kasama hanggang dulo. And at the end, hindi mo rin madadala yung bagay na meron ka dito sa mundo. Okay po ba yun? Ganda, no? And then in 1 Timothy 6:17, command those who are rich in the present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Now, church, pakibilugan, for our enjoyment. Command those who are rich. Ito yung mga taong mayayaman, ito yung mga taong kundi walang ginawa, kundi mag-OT na mag-OT. Okay ba man? Okay, yung mga taong workaholic, yung mga taong gustong yumaman agad, lahat ginagawa at maiiwan lang yung pamilya niya. Basta makuha yung kanyang pangarap. Now, church, command those people. Okay? Sabi doon, not to be arrogant. When you say arrogant, masyadong mayabang. Okay, yung ibang yabang na because of me. Yan ay yabang. And then sabi din doon, for our enjoyment with everything. For our enjoyment. Now, church, look at me. Ang taong nagiging mayabang na, yung taong nakadepende sa kanyang kakayanan. Sa kanyang trabaho. Sa kanyang pera. Now, church, tingin mo sa akin, yung taong yumayabang na hindi niya na na-enjoy yung blessing ng Panginoon sa kanya. Okay ba yan? Kung minsan, kung kailan tayo yumayaman, hindi natin na-enjoy yung yaman natin. Nakukuha niyo ba? Samantalang noon na kunti lang na meron ka, enjoy mo yung bawat isa. Pero ngayon may pera ka na,
Wala ng oras sa bawat isa. Sabi mo sa tabi mo, huy. Sabi mo, huy. Tandaan mo. Sabi mo, tandaan mo. Maiksi ang buhay. No, kaibigan, ulitin ko lang, ang pera hindi nauubos, kundi umiikot. May pera ka ngayon, bukas wala, hindi magkakaroon ka ulit. Ang nauubos natin, na hindi na natin pwedeng balikan, is yung oras. Enjoy every minute. Now, may question to you. Na-enjoy mo ba yung blessing ng Panginoon sa'yo? Yes or no? Kasi kung na-enjoy mo, tingin sa akin magmamanifest yan sa mukha mo ng una. Pangalawa, sa karakter. Pangatlo, sa family. Pang-apat, yung aura mo. Okay? Pang-lima, yung mga taong ka-workmate mo, yung mga taong ka-churchmate mo, yung mga taong, alam mo yun, nasa paligid mo, magbabago. Makikita nila yung enjoyment sa buhay mo. Yung bang wala kang piniplease na tao, kundi yung Panginoon lang. Wala kang pakailan kung sinasabi nila against you. Basta alam mo, ito yung ginagawa mo, pinapagawa sa'yo ng Panginoon, gawin mo lang. Kung ito yung conviction sa'yo, gawin mo lang. Okay? Kung wala nag-heart ng post mo, okay lang yan. Okay? O walang okay lang yan, asling gawin mo, ang pingtin mo, yung bang ini-enjoy mo, yung meron sa buhay mo. And also sabi din doon, in 1 Corinthians 9:6, remember this. Church, remember this. Naku, lagay dito sa notes niyo. Remember this. A farmer who plants only a few seeds will get what? A small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Nakakatuwa. Saan ka ba nagtatanim ngayon? Saan ka ba nag-i-invest ngayon? Okay? Ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo? Tama? Kung puro ka trabaho, alam mo, ang ma-earn mo, sakit. Tama? Frustrations. And then entitlement. Pag ginagawa mo, kung ikaw ay nagpa-plant na ng seed sa bawat taong iniinvestan mo ng time, ng effort, church, magdodoble ang pagbalik din sa'yo. Amen ba yun? Nakakatawa naman. Saan ka nag-i-invest ngayon? Okay lang mag-invest sa True Life. Okay, sa insurance. Pero sana mag-invest tayo sa kingdom ng Panginoon. Are we clear? Especially parents, mag-invest tayo sa time with our children. Okay ba? With our wife. Meron akong grupo, sidetrack ko lang konti. Sila po ay kaibigan ko lagi sa D-group ko, upline. Yung mga anak nila college na. Okay? Nagbo-board na sa mga iba. Naiwan silang dalawa lang. To make the long story, dalawa lang sila sa bahay. Ang problema, lately lang sila naging Kristiyano. Doon niya palang nila dinidevelop yung relationship nila. Alam mo, sabi niya sa akin ng lalaki, John, o nga no, dapat pala ma-develop ko yung time ko with my wife during my youth o during yung kabataan namin para pag tumanda kami, may enjoy namin yung presence ng bawat isa. Pero sabi niya, malaki bahay. Minsan yung asawa ko sa taas, ako sa baba. Minsan pag nag-uusap kami, parang, magugas ka naman dyan. Ikaw naman, ganun. Dapat pala ma-enjoy natin. Now, church, tingin sa akin, one of God's blessings, okay, yung asawa natin. Amen? Amen? At magiging asawa mo. Amen? Amen? Amen. Now, if you read in 2 Corinthians 8:2-5-7, now church, ito yung ginawa ni Paul, sinulatan niya yung mga taga-Corinth about yung church sa Macedonia. Sabi niya doon, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege. No, church, they pleaded for us for the privilege of sharing in this service to our Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God, also
to us. But since you excel in everything, see that you also excel in this grace of giving. Sinulatan ni Paul yung mga church sa taga-Corinth. Hindi hadlang ang pagiging mahirap. Tingnan mo yung church from Macedonia. Naghihirap sila. Okay, mayroong persecution doon. Pero nagpiplead sila maging part ng isang gawain. Hindi excuse ang problema. Amen ba yun? Hindi excuse yung pinagdadaanan mo ngayon. As long as na tama ang faith natin, tama yung focus natin, alam mo, magmamakawa ka maging part ng isang gawain ng Panginoon. Naintindihan niyo ba ako? Because yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Wala tayong excuse actually. Meron tayong isang reason kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin is to bring glory to God. One breath, one purpose is to bring God's glory. Yung Macedonian church, unang-una, inuna nila yung Panginoon and also ibinigay niya sa gawain. Ang galing ano? Hindi lang finances, kundi yung kanilang skills and ability kay Paul. Kaya sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, ito yung good example. Okay ba yan? And then, tanong ko sa inyo, ano yung excuses mo? Ano yung excuse mo ngayon? Wala kang trabaho? May skills ka naman. Wala kang trabaho? May time ka naman. Tama? May trabaho ka? Ano pa excuse natin? Meron kang talent? Bakit hindi mo yung pinapagamit? Maybe, yung faith mo is na-cover ng fear. Okay ba yan? Kinakain ng doubt. Or kinakain ng katamaran. Walang excuse. Pero ang dami ng excuses. Sabi doon, we will lead the way with irrational generosity. We truly believe it is more blessed to give than to receive. Now, church, the reason why you are here sa City Light, hindi para maging consumer. Naniniwala ba kayo? Nandito ka para maging contributor. Nakakaya kahit nagpunta ka sa ibang simbahan, okay, sasabihin ko sa inyo, kung hanap mo is comfort, wala dito. Okay? Kung hanap po ng mga bagay na kung saan ka mag-i-enjoy, wala dito dahil dito sa City Light, sasabihin ko sa inyo, lahat tayo dito ay pantay-pantay at lahat tayo ay contributor. Naintindihan niyo ba ako? Malinaw hindi? Ang galing ano? Nakakalungkot isipin, maraming Kristyano nakiki-victory pero hindi ulang part doon sa ginawa. Tama? Bato-bato sa langit, tamaan. Nako. Kaibigan, alam mo, ako, bilang isang pastor, inaamin ko bilang tumatanda. Bata pa naman ako, 39. Hindi, 44. Bumahaw yan. Baka tama ako ng kidlat eh. Alam mo, minsan, nakakapagod na mag-guide sa mga taong ayaw magpa-guide. Clear? Mas titingnan ko yung mga taong progressive at doon natin ibibigay yung ating focus. Pero naniniwala ako sa City Light, lahat tayo dito ay progressive. Amen? 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 Now, my question to you. Now, church, be honest. Be honest. Rate yourself or evaluate yourself from 1 to 10. Now, church, huwag nyo naman i-rate yung sarili ng 10. Kasi Diyos ka na, perfect yan, okay? Huwag nyo naman i-rate yung sarili nyo sana ng 1 kasi pang demonyo yan. Okay? Nakuha nyo na? Mag-ingat kayo sa pagre-rate sa inyo, ha? From 1 to 10, okay? 10 is perfect score, means Panginoon Diyos yan. 1 is from the devil, okay? Pag ang kasama mo nag-rate ng 2, ay nako, batukan mo, okay? Hilain mo, baka mapunta sa impyerno. Hindi, joke lang. Okay, now church, please be honest from 1 to 10. Kamusta ang ating irrational or irrationally generous? 1 to 10. Maybe you are 5, 6, and 7, 8, 9, or 10. Okay?
So be honest. And then sabi din doon, becoming irrationally generous. If you read in Isaiah 32 verse 8, pwede ba tayong sabay-sabay doon? 1, 2, 3, go. But generous people plan to do what is, and they stand firm. Grabe. And they stand firm. They plan to be what? Generous. Nung noon pa, dapat planado na. Okay? Na gusto mo magbigay, gusto mo maging part, planado na. At pangangatoyuan mo yan. Okay? Hirap no? Talagang panghawakan mo yan. When you say yes, then yes, kahit anong mangyari. Nakukuha nyo? One time, kwento ulit sa inyo ha, one time yung tithes ko, yung pera namin ng asawa ko, konti na lang. And sabi ko nga kay AJ that time, meron pa siyang honor roll trip. Kasi kasama siya dati sa top 10. Kailangan din na mag-honor roll trip dati sa ACS, Monday, pero ang pera ko is pang tithes na lang. Sabi ko sa asawa ko, Han, pwede ba natin alam mo yun, escape, okay? And escape. Yung pagbibigay. Nung Saturday, kasi nga gusto kong sumama si AJ that time at the age of 7 ata o 6 sa kanyang field trip na honor trip. Kasi also pagkain natin for the whole week. Sabi ng asawa ko, di, ibigay natin kung ano yung para sa Panginoon kasi nangako tayo, commitment natin yan. Hindi lang natin responsibility, kundi the reason natin gusto natin ibigay para lalo mag-increase yung faith natin at pangangailangan ng simbahan. Isip-isip ko, ako yung pastor, siya yung naging support. At nagpaliwanag sa akin. O nga, no, kung lahat ng tao gano'n mag-isip, walang mangyayari sa simbahan. Amen? Dumadating yung, that time kasi uso pa yung basket eh. Ano yun? Offering bag sa rotonda. Hawak-hawak ko na yung pera, gano'n. Tapos palapit ng palapit. Tapos, di ko alam bakit si Kuya Rod, siya lagi nag-ano ng bag. Nakatingin sa akin. Sabi ko, tingin ka naman sa iba. Alam mo yun? Dito siya nakagano, no? Siguro pang 5 ako. Gumagano pa. Tingin ka sa iba, tingin. Hinihintay ko siya magdumingat. Para na kunyari, alam mo yun? Tapos pwede naman tayong magbigay eh. Yung bang silent offering. Okay? Pero dumating, sabi ko, kinu-convict ako. Ibigay mo. Dumating, alam mo, naibigay ko talaga, as in. Uwi kami sa bahay. Higo, AJ, sorry, di ka na pwede muna sumama, ha? Kasi, kailangan natin ng, ano yun, sabi naman ni AJ that time, bata pa, umuo siya, di ko lang mapatandaan niya, pero, malungkot. And then, later on, gabi, nanonood kami sa TV sa sala, umuulan, sabi ng kapatid ko, tumawag, Kuya, nasaan ka? Sige, bahay lang. Punta ka dito, bakit? Sabi ko, nang may nagpadala si ate. Out of the blue, nagpadala ate ko from Davao. Kuya, binigyan tayo. Sabi ko, magkano? Basta malaki. Alam mo, nakalimutan ko, magkapote, pumunta ng Santo Lucia, nakamotor. Totoo. Sobrang excited ko, habang nagbumotor. Naranasan nyo ba yung habang tumatakbo ka, habang nagbumotor ka, nang masyado kang thankful? Na hindi mo alintana o nakita yung traffic sa dinadaanan mo. Kasi nga alam mo, God, amazing. Nung pag-uwi ko sa bahay, pagbukas ko ng envelope na basang-basa, doble sa ibinigay kong tithes. Church, hindi ko naman sinabing ibabalik ng Diyos ng doble yung pera mo. Pero mas malaki pa ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi sa pagbibigay mo kung magkano, kundi hindi dahil sa gusto mong magbigay ng tithes, kundi be-blessed ka ng Panginoon ng dahil sa puso mo na tama para sa Kanya. At yung tiwala, yung faith like a child. Amen ba yun? Okay? Huwag kayo magbigay para lang doblehin. No, magbigay ka because gusto mong mag-glorify ang Panginoon sa buhay mo. Okay ba yun, church? Ang dami kong experience about that. Be generous, sabi doon. But generous people plan to do what is generous. Generous. Plan. Hindi yung mag-shopee ka. Okay? Hindi yung nakapag-add to cart ka na. Planado yan. Aside from doon, alam mo, tong mixer natin, no, kaibigan, alam mo ba? Sasabihin ko lang, di ko lang kung papayagan ako kung sino yung mga tumulong.
Pero alam mo, gusto agad, oy, pwede ako dyan. Ito yung akin. Ito yung akin. Monthly, ito yung commitment ko. Kailangan ko ng tablet. Meron magbibigay. Meron akong sobra. Tablet. Kaya may tablet tayo ngayon. Di ba nakakatuwa? Yung bang nandun lagi yung handang maging blessing sa iba? Okay ba yun? Hindi yung pag-iisipan ko. Kung ikaw ay planado ng maging blessing, gawin mo. Amen ba yun? Tingin katabi mo. Planado ba yan na ilibre ka mamaya? If you read in Acts 4:33, last verse, and God's grace, now church, pwede ba ito i-claim? Okay? Sabi doon, in Acts 4:33, verse 34, pag binasa niyo po ito everyday, sila nagmi-meet at everyday sila nagmi-meet ng hindi lang pagkain, fellowship at yung needs ng bawat isa. Sabi doon, and God's grace was so powerfully at work in them, all that there were no needy persons among them. There were no needy persons among them. Church, tingnan mo yung katabi mo. Nanlilimos ba yan? Nakuha nyo ba? Because ang City Light, because maraming faithful na tao, maraming mga tao nagtutulungan at willing mag-sacrifice. Now, tingin natin sa City Light, walang naghihikahos. Amen ba? Be sure. Be sure. Tingin mo katabi mo. Tingin mo, promise. Tingin mo katabi mo. Naghihikahos ba yan? Mukha bang pulubi yan? Amoy langis ba yan? Okay? Amoy basura ba yan? Mali ba lang hininga? Okay, joke lang. Okay? Pero nag-o-overflow. Amen? Overflow. Now, church, may pastor, wala akong pera. Alam ko tayo, may pera ka, konti lang. At enough for you para lalong dumepende sa Panginoon. Alam mo, church, babalikan ko kayo. Nung pandemic, lagi ko itong binabalikan. Every time na meron, halimbawa, wala akong gagawin ngayon, every time na isipin ko, wala akong trabaho, wala akong event, wala akong racket, babalik ako ng pandemic o lagi kung binabalik ang pandemic. Di ko alam bakit. Dahil because pinakita ng Panginoon kung paano tayo nag-survive or nag-thrive. At paano kumilos ang Panginoon during pandemic times. Hindi kami nagkulang at hindi kami pinaalis sa loob sa pamamahay namin. Walang pera halos pumapasok sa loob ng 1 taon or 2 taon. Kaibigan, especially sa City Light, ang daming nawalan ng trabaho. Tama? Sino nawalan ng trabaho? Okay? Ang tanong ko, tingay sa akin, ito pa ang nakakatuwa. Before I end, walang halos tithes ang City Light that time. Nakuha nyo ba? Nagbabayad tayo ng renta. Pero, kaibigan, tingin sa akin, pero, binabalikan ko to upang makita ninyo, okay, kung paano kumilos ang Diyos sa church. During pandemic, nakapag-ikot pa tayo at nakapagbigay ng buong manok. May bigas at grocery sa tahanan halos ng bawat isa. Is God good? Mabait bang Panginoon? Now, pwede ba kayong katabi mo? Akubayin mo. Talungin mo siya. Kung malaki ang Panginoon natin, ano ang kinakatakot natin? Ano ang dapat nating bitawan? Nagkakaintindihan tayo? Irrationally generous. No, church, it is more, blessed to give than to, sana ito yung magiging war cry natin. It is more blessed to give than to receive. Pwede ba lahat